MT Novel Story. Kabanata 721. Treasure Identifying Golden Eyes Author. Dahan-dahang pinaandar ang sasakyan palabas ng garahe. Si Yang Bo at ang kanyang partido ay lumabas sa likod na pinto. Inaalagaan na ang mga bantay dito. Narinig ni Yang Bo ang boses na palapit ng palapit. Bahagyang nagbago ang mukha niya. Muli siyang tumingin kay Tom Walker at sinabi kay Woo Qiang, "Bilasan mo. Natatakot ako na malapit ng mapaligiran ang lugar na ito." Tumingin si Tom Walker sa bintana at nakita ang apoy sa di kalayuan, sumisigaw ng putok. Papalabas na sana ang sasakyan pero huli na. Ang mga tao ay napapaligiran mula sa lahat ng direksyon. Kung tutuusin, medyo mabagal ang pagkilos ni Yang Bo. Hindi niya alam kung kaya niyang i-drive palabas ang kotseng nasa harapan niya, pero ngayon ay hindi na niya gaanong kakayanin. Lumabas kayong lahat sa sasakyan. Agad na bumaba ng sasakyan si Yang Bo at nagsimulang mag-utos. Hindi nagtagal, nagpatuloy sa paglalakad pababa ang mga babae sa dalawang bus, ngunit dahan-dahan silang kumilos, parang isang matigas na matandang lalaki. Ang mga bodyguard ni Yang Bo ay nagtipon sa kanyang tabi. Sa hindi kalayuan, ang mga tao ay may mga sulok, at si Tom ay nakahiga sa harap ni Yang Bo. "Kunin mo ako, at pupunta ka kaagad. Mayroon pa akong ilang bank card sa treasure house. Bilyon-bilyon ang mga ito. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito." Nang makita ang karamihan, agad na natarante si Tom Walker. Hindi niya naalala na ibinigay niya ang kanyang bank card. Hindi siya pinansin ni Yang Bo. Nang makitang dahan-dahang bumaba ng sasakyan ang babae, hindi niya napigil ang sumigaw, "Gusto mo bang mamatay dito? Bumaba ka sa kotse." Maya-maya, bumaba ang karamihan sa mga tao sa dalawang bus. Ilang tao ang hindi bumaba, ang bus. Umupo sila sa kotse, binuksan ang bintana, at itinuro ang mga taong paparating na malapit. "Magmaneho ka na dali. Ang daming dumarating. Napakadelikado sa ibaba. Tapos na tayong lahat. Bumaba ka sa kotse. Naririnig mo ba ako? Inutusan kitang lumabas ng sasakyan." Ngayon ay umungal muli si Yang Bo. Paano na lang nakikinig ang mga tao sa sasakyan? Hindi tayo bumababa ng sasakyan. Masyadong delikado sa labas. "Mga ate, hindi tayo makakasama. Human trafficker siya." Galit na sabi ng isang babae sa kotse. Galit na galit si Yang Bo, "Hindi ka mabubuhay kung gagawa ka ng masama mag-isa. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon." Pagkatapos noon, tumingin si Yang Bo kay Woo Qiang at sinabing, "Ilang tao ang naiwan sa kotse?" "5 na ang natitira." "Woo Qiang daw. Huwag kang mag-alala tungkol sa kanila, maaari lamang nating iligtas ang karamihan sa mga tao." Yang Bo daw. Sa pagsasalita, ang karamihan ng tao ay surging, sila ay may hawak na mga sulok, ordinaryong araw-gabi na pang-aapi ng lungsod, sa wakas ay may pagkakataon na lumaban, lahat ng tao ay nasa sabik. "Sino ka, mga taong nasa harapan mo?" May nagtaas ng sulo at nagtanong, ngunit hindi mataas ang kanyang boses, at hindi nagtagal ay nabaon siya sa ingay. Dahil si Tom ay tiyak na magdadala dito, maraming tao ang nakakita sa duwende na ito, kaya hindi kami nagdududa na mayroon siya. "Patayin siya! Patayin siya! Patayin siya!" Ang ingay ng eksena ay magiging isang pangungusap. Namumula ang mga mata ng lahat, nakatingin kay Tom Walker. Ang dwarf ay hindi gaanong nagpakita sa labas, ngunit maraming tao ang nakakita sa kanya, at kahit na hindi, ang kanyang figure ay nagtaksil sa kanya. Nang inig si Tom Walker Surter. Tumangala siya kay Yang Bo at sinabing, "Tulungan mo ako. Tulungan mo ako." Hindi ibinuka ni Yang Bo ang kanyang bibig. Nakita niya si Tom Walker na nalulunod sa karamihan, sumusuntok at sumipa, na magkaharap ang mga espada at patpat. Hindi kaya ni Yang Bo makita ang anino ni Tom. Mabilis siyang kumaway sa mga taong nasa likuran niya, na nagpapahiwatig na ang lahat ay sumama sa karamihan. Ang mga tao pagkatapos ay naglakad pasulong. Wala na si Tom. Kumikislap ang mga mata ni Yang Bo. Nakita niya na ang isang dalampasigan sa lupa ay nabasag sa laman at dugo. Maraming tao sa walang tulog na lungsod ang galit kay Tom Walker to the bone. Maraming tao dito ang nalulugi dahil sa pagsusugal, at ibinebenta pa ang kanilang mga anak at babae. Nagmadali ang mga tao sa harapan, at hindi nagtagal ay dumating sa harap ng bus. Ang 5 babae nakaupo pa rin sila sa bus nang hindi gumagalaw. "Ito ang sasakyan ng duwende. Sunugin mo." May sumigaw sa unahan.
Hindi maintindihan ng mga babae sa loob ng sasakyan ang sigawan sa labas, nakabaon sila sa mga upuan, nanginginig. Huwag mong sunugin, ibebenta natin ang sasakyan para sa pera. Gusto ko pang umuwi. Narinig ni Yang Bo ang sigaw sa labas at mabilis na tumawag sa lokal na wika. Ngunit hindi nagtagal ay nalunod ang kanyang boses, at pinalibutan siya ng maraming tao, sumisigaw, sunugin mo. Sunog mo. Masusunog ang lahat. Ang galit ng mga tao sa lungsod ng hindi kailanman gabi ay ganap na nag-alab sa gabing ito, at ang kalikasan ng lahat ng tao ay sumiklab. Ito ang batas ng gubat. Sa sandaling ito, walang pag-aalinlangan. Ang sulo ay inihagis sa boss, at nagliyab ang apoy. Naikuyom ni Yang Bo ang kanyang mga kamay at pinagmasdan ang mga babaeng nasa sasakyan na humagulgol at humagulgol. Gayunpaman, wala siyang magawa. Hindi tumulong ang karamihan sa kanyang harapan. Sinundan siya ng 42 na rescued na babae. Hindi siya maaaring makipagsapalaran para sa ilang tao. Tumayo si Lu Jiafei sa likod ni Yang Bo at tinapik siya sa balikat. Masisisi ko lang sila sa pagiging masuwayan. Hindi kita masisisi. Umiling si Yang Bo at hindi na nagsalita pa. Ang mga tao ay pumunta sa unahan, at napakaraming tao sa likuran nila, kaya hindi na sila makaka-address kahit kailan. Masyadong halata, masusundan lang nila ang mga tao pasulong. Ito ang bahay ng duwende. Pumasok ka at kunin mo. Pumasok ka. Napakaraming taon na tayong sinisiksik ng mga duwende. Babawiin ko sila, puno ito ng ginto, ginto at alahas. Halika, bilasan mo. Yang Bo sa karamihan ng tao, nagtatago sa pader, malapit sa pader, ito ay upang maiwasan ang pagiging masikip sa pamamagitan ng karamihan ng tao, ang pinto ay agad crowdburst. Nakita pa ni Yang Bo na maraming tao ang bumagsak sa lupa, hindi na makabangon, tinapakan ng karamihan. Buti na lang at malaki ang courtyard sa villa, siksikan ang karamihan sa mga tao, at may naiwan sa labas. Napansin nilang hindi na nakapasok ang eksena, kaya kailangan nilang sumugod sa ibang lugar. Kung binibilang ang bilang ng mga tao, walang kulang kay Yang Bo at isang grupo ng mga tao na tumatakbo patungo sa paligid noong nakaraan. Sa daan, nakita ni Yang Bo ang pagsunog, pagpatay at pagnanakaw. Sa gabing ito, ang buong gabing lungsod ay naging isang lugar na lampas sa batas. Walang mahabang mata na sumugod, gustong magnakaw, binaril noon ng bodyguard, kailangan nilang sindihan ang baril, mas ligtas ang daan. Dahil maraming kababaihan ang hindi kumakain ng ilang araw, at ang kanilang pisikal na lakas ay napakahina. Matapos maglakad ng mahabang panahon, kinailangan ni Yang Bo na magbukas ng supermarket para kumain at uminom ang lahat. Ito ang paraan para sumulong. Sa labas ng lungsod na hindi natutulog, nakita ni Yang Bo na ang lokal na pamahalaan ay nagpapakilos ng mga tropa, at ang mga pangkat ng mga sundalo ay nagpapadala upang palibutan ang buong lungsod. Yang Bo isang grupo ng mga tao tulad ng mga refugee upang makatakas, walang sino man na magbayad ng pansin sa. Biglang tumalon ang isang opisyal at pinigilan si Hinting, maganda ba? Gaano ka nakatagal dito? Walang uwian, di ba? Follow me back. Panipi. 722. Treasure Identifying Golden Eyes Author. Ang Su, isang opisyal ng Malay na biglang tumalon, ay nagsasalita ng lokal na wika na hindi maintindihan ni Hinting. Gayunpaman, itinuring na niya si Yang Bo bilang pinuno ng grupo at hindi niya maiwasang tumingin sa kanya. Bahagyang kumunat ang noo ni Yang Bo at tumingin sa kabilang partido. Nakita niya ang makakapal na kilay at parisukat na mukha ng opisyal. Medyo fierce ang itsura niya. Natatakot ako na hindi ito nararapat. Tinitigan ni Yang Bo ang kabilang panig at sinabi na ang kabilang panig ay marami. Hindi niya naiintindihan ang sitwasyon at wala na siyang lakas ng loob na magsalita pa. Tiningnan ni Angso si Yang Bo ng masama. Ito ay isang grupo lamang ng mga kalakal na nabubuhay pa. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka upang makipag-ayos sa akin? Nagkatitigan si Yang Bo, anong sabi mo? Napatras si Angso. Itinutok niya ang kanyang baril kay Yang Bo. Gusto mo bang magrebelde? Nagkatitigan si Yang Bo at hindi ibinubuka ang kanyang bibig, ngunit ang mabangis na kulay ng kanyang mga mata ay nagpapalakas sa kanya na hindi gumalaw. Ang isang panig ng opisyal ay mabilis na nagpayo, okay, ito ay isang grupo lamang ng mga pariah, saan ka hindi makahanap ng isang kasambahay. Dapat ba nating hanapin ito dito? Hindi ka ba natatakot na magkasakit? Angso ay sumangot, lumuhod ka, at tumawa sa akin.
I can spare your woman. Nagkatitigan si Yang Bo, parang hindi kayo magaling. Pagkasabi noon, biglang humakbang si Yang Bo at hinampas siya ng kawit. Ang tonelada ay nahulog sa lupa. Itinuro ng mga opisyal ang kanilang mga ulo at inilabas ang kanilang mga baril. Biglang tumahimik ang field. Ang opisyal na nagpapadala ng hukbo sa hindi kalayuan ay nagulat nang makita ang kakaibang sitwasyon dito at sinabi, ano ang problema? Nagkatinginan si Yang Bo at sinabing, galing ako sa embahada ng China. Nakatanggap ako ng utos mula sa aking mga nakatataas na ibalik sa amin ang isang grupo ng mga dinukot na babae. Sino siya? Ano ang karapatang pigilan kami? Mabilis na humakbang pasulong ang isang sundalo na nakasaksi sa buong proseso at sinabi sa kabilang partido sa mahinang boses. Higit pa rito, narito si Yang Bo at ang iba pa para sunduin ang mga babaeng dinukot. Ang lungsod ay nasa Malaysia sa loob ng ilang dekada, dahilan upang ang Malaysia ay pinuna ng iba't ibang bansa. Kung totoong nangyari ang mga babaeng dinukot at dinukot, wala ng pambansang imahe ang Malaysia. Hello? This is call. Saima, if you don't mind, I'll contact the Commander-in-Chief. Sabi ni Saima. Tumangala si Yang Bo. Nagkatinginan siya at sinabing, oo. Sinubukan sandali ni Saima, at nakita niyang walang gulat si Yang Bo. Tumawa lang siya, hello, sir. It's all misunderstanding, but it's just a misunderstanding. Nagkatitigan si Yang Bo. Natigilan sandali si Saima. Naiintindihan din niya ang proseso. Nagkamali siya ng akala na ang babae ay asawa ni Yang Bo. Natigilan siya, sir, this matter can always solve. Malamig na bamantong hininga si Yang Bo. Tinuro niya ako sa di kalayuan. Iyan ang kotse ko. Mabilis na tumingin si Saima sa direksyon na itinuro ni Yang Bo, at agad na natigilan. Pinalis ang sasakyan bago si Yang Bo at ang iba pa. Kararating lang nila dito nang makasalubong nila ang motorcade. Nagkaroon lamang sila ng oras upang harangin ang huling sasakyan at hayaang sumandal ang kotse sa gilid ng kalsada, at wala ng oras upang suriin ito. Matapos marinig ang kahilingan ni Yang Bo, bahagyang nag-isip si Saima at tumango, okay, maaari kong iwan ang sasakyan, ngunit kailangan mo ring palayain ang ating mga tao. Tumango si Yang Bo, oo. Medyo nag-aalangan, tumingin si Saima kay Yang Bo, anong nangyari ngayong gabi? Ngumiti. Si Yang Bo, hindi ko ito ihahayag. Mabuti. Kumaway pababa si Saima. Alam ni Yang Bo na ang kabilang partido ay dapat ang pinakamataas na commander. Mayroong isang rehimyento dito, at si Saima ang commander, ngunit ang lahat ng ito ay walang kinalaman sa kanya. Nakita niya ang bodyguard na nagmamaneho ng kotse, at lumabas ang party. Mabangis na itinapon si Ong-su sa lupa. Hindi siya nakatali. Hindi niya maiwasang mapatingin kay Commander Saima, Commander, hindi mo sila mapapaalis ng madali. Alam mo ba kung ano ang nasa loob ng sasakyan? Nakatitig si Saima kay Ansel. Gusto mo ba talagang sabihin? Natigilan si Angsu at hindi maintindihan ang ibig sabihin ng kabilang panig. Ngumuso si Saima, hindi ko ba nakikita yon? Walang masyadong gamit sa sasakyan, pero napakalalim ng mga marka ng rot kaya hindi ko makita kung ano ang mahihila dito. Panipi. At ikaw? Tumingin si Angso sa commander at nalilito. Baril lang kami. Pinipilit kami ng pamilya ng Walker na bombahin ang mob na ito, pero magagawa ko ba? Napatingin si Saima kay Angso. Kanina mo lang nakita ang grupong iyon ng mga tao. Galing sila sa China. Bagamat sinabi ng kabilang partido na sila ay mga tauhan ng embahada at konsulado, hindi ako naniniwala, ngunit ito ay isang katotohanan na sila ay nagligtas ng mga tao. Maliit na bansa ang Malaysia. Pwede tayong takutin ng Walker family. Pwede rin tayong takutin ng grupo kanina. Sabi ko sundalo sila. Naniniwala ka ba? Natigilan si Engso, at naintindihan niya agad ang ibig sabihin ni Saima. Ito ang lahat ng bagay na hindi nila kayang bayaran. Si Yang Bo ay lumabas sa paligid. Nakita niya si Hong Yu. Ngayon lang nakita ni Hong Yu ang hidwaan. Hindi niya maiwasang mag-thumbs up. Maaari ba tayong lahat na mag-walk out ng ganito? Tumawa si Yang Bo, ang sumusuporta sa akin ay hindi ang sarili kong lakas, kundi ang pambansang lakas sa likod ko. Hindi masyadong naiintindihan ni Hong Yu, ngunit pinuri pa rin niya, napakalakas nito. Tumango si Yang Bo, pumunta ka para ibigay, at magpadala ng mga tao ng ligtas. Tumango si Lu Jiafei, ibigay mo sa akin.
Hindi ko inaasahan na makakagawa tayo ng ganito kagandang bagay. Tumawa si Yang Bo na talagang isang magandang bagay. Hindi nagtagal, sa tulong ng kawani ng embahada, 42 kababaihan ang nagparehistro at nagpahayag ng kanilang pasasalamat kay Yang Bo. Gayunpaman, hindi nanatili si Yang Bo. Nag-iwan siya ng ilang piraso ng porselana na Buddha upang ipahayag ang kanyang pasasalamat kay Hongyu. Ang lahat ng natitirang bagay ay dinala pabalik sa China sa pamamagitan ng tubig. Hindi man lang nakipag-ugnayan muli si Yang Bo kay Lunan. Nawala lang siya sa Malaysia dahil alam niyang hindi siya bagay na susunod na sumulpot dito. Las Vegas, USA, sa isang silid ng hotel. Napatingin si Powell sa itim na bodyguard na nasa harapan niya. Ano naman ang tanggang baboy ni Tom? Patay na siya, sagot ng bodyguard. Bahagyang natigilan si Powell. Matagal nang hindi na aksidente ang Walker family. This is not a accident. Kahit isa lang siyang tanggang baboy, ay ang inabando ng anak ng pamilya, hindi ito masisira ng iba. Ang bodyguard ay napayuko. Siya ay binugbog at tinapakan hanggang mamatay ng mga baliw na tao matapos siyang mahuli. Wala nang kalansay. Sinong daga ang nakahuli sa kanya? Mukhang ang saya-saya namin. Tumawa si Powell. Kabanata 723. Treasure Identifying Golden Eyes. Isang linggo na ang nakalipas mula nang bumalik si Yang Bo sa Imperial Capital. Siya ay pinagbawalan ng matanda at hindi makalabas sa looban. Bago sila bumalik sa Pilipinas, nasiyahan sina Liu Yaohua at Luo Yaohua. Bago umalis, binigyan ni Yang Bo ng pagkakataon si Lu Jiafei na pumili ng mga antique. Pumili siya ng 2 painting na ikinagulat ni Yang Bo. Gayunpaman, may magandang mata si Lu Jiafei. Pinili niya ang isang larawan ng isang batang babae na may latang tubig ng Espanyol na pintor na si Goya at isang lirio ni Manet, isang sikat na pintor na Pranses. Dahil dito, medyo masakit si Yang Bo dahil ang mga painting ni Manet ay napakahalaga na ang kanyang pinakabagong presyo ng auction ay umabot sa $40 milyon. Sa kabutihang palad, ang natitirang 10 o higit pang mga pagpipinta ay mga obra maestra. Nanatili si Yang Bo sa quadrangle at tumira. Madalas siyang pumunta sa malapit na parke para makipaglaban sa boxing. Ilang matatanda na rin ang nakilala niya. Sama-sama tayong magpalitan ng karanasan. Matapos maghintay ng ilang araw, sa wakas ay dumating si Yang Bo sa sanggol na dumaan sa tubig. Sa oras na iyon, ang sitwasyon ay apurahan. Bumalik si Yang Bo sakay ng eroplano, at tinahak ng mga sanggol na ito ang daanan ng tubig. Baby ipinadala sa ibabaw, Yang Bo espesyal na kinuha out ng isang araw, maingat na nilinis ang ilan. Ang Zhao Weichin at Julong Jade Cup ay ang dalawa na pinahahalagahan ni Yang Bo. Pareho silang pambansang kayamanan. Hindi niya inaasahan na lalabas sila sa Malaysia. Gayunpaman, ang pagkawala ng mga domestic cultural relics ay malubha, at ang pagkawala ng pambansang kayamanan ng mga willow sa China ay normal. Walang pakialam si Yang Bo sa ginto. Sa halip, tinipon niya ang mga painting at calligraphy. Ang mga kwadro na ito at kaligrapya ay mga gawa ng mga sikat na kanluraning pintor na may malaking halaga. Pinangasiwaan ni Yang Bo ang pangkat ng mga bagay na ito sa mababang paraan at hindi ipinaalam sa sinuman. Kinagabihan, sumugod si Cao Yuan at sinabing, wala na tayong oras na mag-inuman simula nang bumalik tayo ng Pilipinas. May oras ka ba ngayong gabi? Tumingin si Yang Bo kay Cao Yuan at sinabing, anong problema? Tumawa si Cao Yuan. Kamakailan, ang National Cultural Relics Appraisal Commission ay nagre-recruit ng mga bagong tao. Inirerekomenda kita. Alam ito ni Yang Bo. Sinabi ni Cao Yuan sa kanya noong huling pagkakataon, nakarehistro ka na para sa akin. Kailangan ba akong lumabas? Tumango si Cao Yuan, alam kong mahuhulaan mo ng hindi malinaw na sinasabi. Ngumiti si Yang Bo, saan ka pupunta bukas? Bukas, magkakaroon sila ng kompetisyon. Kayo ni Wu Guoqiang ay magkakaroon ng kompetisyon ng magkasama. Sabi ni Cao Yuan. Natigilan sandali si Yang Bo, si Wu Guoqiang ba iyon ay mula sa grupo ng Treasure Program. Tumango si Cao Yuan, mayroon kang magandang relasyon sa grupo ng programa ng Zhenbao, at kilala ninyo ang isa't isa. Gayunpaman, dapat mong malaman na may mga bagay na dapat ipaglaban. Hindi ka pwedeng sumuko. Bihira ang pagkakataon. Tumango si Yang Bo, makakaasa ka, hindi ako susuko. Sinabihan siya ni Cao Yuan na umalis muli.
Hindi nagtagal, tumakbo si Kui Yiping sa pintuan at iniabot ang isang imbitasyon. Tumawa si Yang Bo at sinabing, "Oh, para saan ito? Invitation ba ito sa kasal? Maghintay hanggang makita mo," sabi ni Kui Yiping. Nagtataka si Yang Bo na tumingin kay Kui Yiping, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at binuksan ang imbitasyon. Bigla siyang napagtanto na iyon ang imbitasyon sa eksibisyon ng pagpipinta ni Kui Yiping. Nagulat si Yang Bo, talaga. Malapit na bang magsagawa ng eksibisyon? Panipi, Kui Yiping chuckled. Hindi naman masyadong mabilis. 5 taon na akong naghahanda para sa eksibisyong ito. Sa pagkakataong ito, pumili ako ng mga kinatawan na gawain sa loob ng 5 taon. Sana ay makuha ko ang payo mo. Ngumiti si Yang Bo at iwinagayway ang kanyang kamay, ibigay mo ang magagalang na mga salita sa iba, at hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Tumingin si Kui Yiping kay Yang Bo at sinabing, ang pagpipinta medyo sari-sari ang exhibition na ginanap ko this time. May mga sketch, tradisyonal na Chinese painting at oil painting. Mayroong maraming mga uri ng mga pagpipinta. Natanggap mo na ba ang imbitasyon? May gusto ka bang sabihin? Tumingin si Yang Bo kay Kui Yiping at hindi niya lubos na naiintindihan ang kahulugan ng pangungusap na ito. Ano pa ang masasabi niya? Congratulations! Nakangiting sabi ni Yang Bo. Tinitigan ni Kui Yiping si Yang Bo isang walang magawang ngiti sa kanyang mukha. Nagdaos ako ng eksibisyon ng sining, wala ka bang indikasyon? Naunawaan ito ni Yang Bo. Umiling siya at sinabing, ang hirap talaga para sa iyo. Nagpadala ako sa iyo ng isang imbitasyon, ngunit gusto ko pa rin ng regalo. Nakangiting sabi ni Kui Yiping, hindi ito isang regalo na gusto ko, ngunit isang regalo na ipinangako mo sa akin noon, na nagsasabing gusto mo akong bigyan ng isang pagpipinta. Yang Bo naalala niya iyon. Noong mga oras na iyon, sinasabi pa niya na kung magdaraos ng eksibisyon ng pagpipinta si Kui Yiping, dapat niyang sabihin sa kanya na padadalhan niya siya ng Reg Along pagbati, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kabilas. Panipi, kapag sabi mo yan, iniisip ko. Makakatiyak kang nasabi mo na. I will bring the gift to you the day after tomorrow. Nakangiting sabi ni Yang Bo. Kui Yiping chuckled. You don't need good calligraphy and painting. Kailangan mo lang yan Laiban ng Tang Dynasty, Wang Meng ng Yuan Dynasty at Tang Boho ng Ming Dynasty. Okay lang. Tumawa si Yang Bo, makakaasa ka na hindi ito magiging masama. Inilabas ni Kui Yiping si Yang Bo para uminom at nakipag-chat ng huli. Bumalik lang sila. Kinabukasan, bumangon si Yang Bo at sumuntok. Pakiramdam niya ay napakapayapa sa buong paligid, nilinis niya ito at nagmamadaling pumunta sa direksyon na sinabi ni Cao Yuan. Ang State Cultural Relics Appraisal Commission ay isang pambansang cultural relics appraisal institution na itinatag ng Ministry ng Kultura upang palakasin ang proteksyon at pamamahala ng mga cultural relics. Ang pangunahing gawain nito ay talakayin at pag-aralan ang mga patnubay sa trabaho, mga patakaran sa pagpapaunlad ng mga kultural na labi ng kultura at paggawa ng desisyon sa pagharap sa mga pangunahing isyu sa cultural relics work. Sa ganitong paraan, talagang matangkad ang unit na ito. Bukod dito, kakaunti lamang ang mga tauhan, 50 o 60 katao lamang, na ginagawang mas mahalaga ito. Siyempre, para kay Yang Bo, ang unit na ito ay hindi masyadong misteryoso, dahil ang organisasyong ito ay isang subordinate na unit ng Ministry ng Kultura, at siya ay pangalawang henerasyon. Bilang anak ni Kui, Ministro ng Kultura, napakadaling makapasok. Ngunit hindi payag si Yang Bo na gawin ito. Di nagtagal, si Yang Bo ay nasa opisina, kung saan ang mga mesa at upuan ay tila luma na, ang ilan ay walang mga braso upang magwalas ng mga binti, ang opisina ay nakaupo sa 3 tao, ang kanilang buhok ay kulay abo. Kumatok si Yang Bo sa pinto. Hello, ito si Yang Bo. Tumingin kay Yang Bo ang isang lalaking may kulay abong buhok at sinabing, Yang Bo, medyo maaga pa. Ngumiti si Yang Bo, hindi kasing aga mo. Sinabi ng lalaki kay Yang Bo, pumunta ka sa susunod na silid upang magpahinga at kamustahin si Wu Guoqiang. Pagkatapos ng lahat, siya ang nangunguna sa pagkakakilanlan. Tumawa si Yang Bo at sinabing, sige, maraming salamat. Pagkatapos ng lahat, lumabas si Yang Bo. Pakiramdam niya ay ayaw nilang tanggapin siya, na para bang magkakaroon siya ng masamang impluensya pagkatapos niyang pumasok. Paglingon sa katabing pinto, nakita ni Yang Bo si Wu Guoqiang na nagbabasa sa sofa.
Kumatok siya sa pinto, Miss Wu, long time no see. Tumangala si Wu Guoqiang, ito ay para makita si Yang Bo, tumango siya ng nakangiti, long time no see. Kabanata 724. Treasure Identifying Golden Eyes Author. Nakangiting tumingin si Wu Guoqiang kay Yang Bo at bahagyang nag-alinlangan, Yang Bo, matandang kakilala na tayo, at hindi ako magiging magalang sa iyo. Tiyak na makukuha ko ang kota sa pagkakataong ito. Tumango si Yang Bo, kung gayon, mag-usap tayo ayon sa sarili nating kakayahan. Mabuti. Tumawa si Wu Guoqiang. Dalawang tao ang nagsabi ng dalawang salita, at nag-hello lang kay Yang Bo, lumapit ang may buhok na kulay abo, tingnan mo ang maayos mong relasyon, gamaan ang loob ko. Nakangiting lumapit si Wu Guoqiang, maaari mo bang ibunyag muna ang kaunting nilalaman ng pagtatasa? Tumawa ang kabilang panig, Lao Wu, tayo ay mga matandang kakilala, sa tingin mo posible ba ito? Tinuro ni Wu Guoqiang ang isa't isa at tumawa. Hindi nagtagal, pumasok ang isa pang grupo ng mga tao, at pamilyar dito si Yang Bo. Ang pinuno ay si Ji Feng Yuliang ng Palace Museum. Si Ji Feng ay ang dalubhasa ng museo at siya rin ang representante na direktor ng komite ng pagtatasa. Pinangunahan niya ang araw-araw na gawain ng komite. Nagpakilala ang magkabilang panig sa isa't isa. Tumingin si Feng Yuliang kay Yang Bo at hindi napigil ang matawa, napakabata pa ni Xiaoyang. Kung talagang makapasa siya sa pagsusulit sa pagkakataong ito, siya na ang pinakabatang miyembro ng ating komite mula nang itatag ito. Nakangiting sinabi ni Yang Bo, nambobola si Director Feng. Ikinaway ni Feng Yuliang ang kanyang kamay. Kami ni Lao Wu ay matandang magkakilala. Magkasama pa rin kami. Kayong dalawa ay matandang general at mga batang bayani. Kahit alin ang maalis, mag-aatubili akong sumuko. Gayunpaman, walang mga patakaran at regulasyon. Kahit na paano ang resulta, ang usaping ito ay ibabay sa kanilang sariling kakayahan. Paano naman? Tumango si Wu Guoqiang, naniniwala ako sa iyo. Tumango din si Yang Bo. Walang nagsabi sa kanya na sasali siya sa eksaminasyon, lalo pa si Qi Shiyuan, dahil hindi niya akalain na ma-eliminate siya. Siya ay nagkaroon ng ganoong tiwala. Nang makitang sumang-ayon sila, tumango si Feng Yuliang sa binata sa tabi niya, hawak ang tatlong brocade box na may tatlong painting. Dahil sasali ka sa painting at calligraphy group, ang assessment namin ngayon ay magsagawa ng calligraphy at painting appraisal. Narito ang tatlong painting, at kailangan ninyong dalawa na kilalanin ang mga ito ng hiwalay. Feng Yuliang kalsada. Tumangala si Yang Bo at nakitang magkahiwalay ang tatlong painting. Sa pagtingin sa nakaraan, nakita niya na ang tatlong painting ay magkaiba ang edad. Sumenya si Yang Bo kay Wu Guoqiang, mauna ka. Ngumiti si Wu Guoqiang, ikaw muna. Si Yang Bo ay hindi magalang at nanguna. Magkaiba ang kulay ng tatlong painting na ito. Ang mga dilaw ay dapat na mas matanda. Ang mga may mas magaan na kulay ay dapat na mga kontemporaryo. Sinulyapan ito ni Yang Bo at mabilis na hinusgahan na ang pangalawa ay ang pagpipinta ng mga autumn chrysanthemums ni Zhou Xiang, isang pintor ng Republika ng China. Si Zhou Xiang ay hindi kilala, ngunit mayroon siyang isang disipulo na nagngangalang Zhou Beihong. Pumunta siya sa kabisera ng imperial noong panahon ng paghahari ni Emperador Guangxu at nakilala si Weng Tonghe. Si Weng ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa kanya. Ginaya pa niya ang mga sikat na gawa ng kanta, Yuan at Ming Dynasties, na nagpapakita ng kanyang level. Ang ikatlong pagpipinta ay ang malatula na pagpipinta ni Huang Binhong ng Pine at Snow. Si Huang Binhong ay isang master ng modernong landscape painting. Napakaganda ng painting na ito. Si Yang Bo ay halos tumingin sa paligid. Damaloy ang liwanag sa harapan niya, at kumikislap ang siwang ng tatlong painting. Nakatitig sa siwang, natigilan si Yang Bolton. Tuso talaga si Director Feng. Walang masyadong sinabi si Yang Bo. Tumalikod siya at naglakad pabalik at sinenyasan si Wu Guoqiang, Mr. Wu, tapos na akong magbasa. Tumingin si Wu Guoqiang kay Yang Bo. Masyadong mabilis ang mga kilos ni Yang. Pagkatapos lamang ng 5 minutong panunood sa tatlong painting, masasabi na ba niyang natapos na niya itong basahin? Ano ang ibig mong sabihin pagkatapos basahin ito? Iyon ay upang makita ito ng mabuti at makilala ito. Hindi ito ang kayang gawin ng mga ordinaryong tao. Tumingin si Wu Guoqiang kay Yang Bo at sinabing, tapos ka na ba talaga? Huwag mong bitawan ang tubig, alam mo, hindi ako magiging malambot ang puso. Ngumiti si Yang Bo, Guru Wu, huwag kang mag-alala.
Si Wu Guoqiang ay hindi magalang. Dumiretso siya at tinignan ito ng mabuti. Si Wu Guoqiang ay isang dalubhasa sa kaligrapya at pagpipinta sa grupo ng Treasure Program. Ang trabaho niya ay magtrabaho sa museo. Natural, hindi magiging masama ang level niya. Gayunpaman, sa pagharap sa tatlong painting, gusto pa rin ni Wu Guoqiang na tingnang mabuti ang nakaraan. Kilalang kilala niya si Feng Yuliang. Hindi siya naniniwala na magiging madali para sa kabilang partido na gumawa ng paksa. Dinala ni Feng Yuliang si Yang Bo sa gilid at sinabing may mababang ngiti, habang nanunood si Lao Wo, sabihin sa akin ang tungkol sa tatlong painting. Tumawa si Yang Bo at sinabing, ngayon. Ano? Ayaw mo munang sabihin. Nakangiting sabi ni Feng Yuliang. Tumango si Yang Bo, hintayin mo siya. Tumango si Feng Yuliang, karapat-dapat na maibalik mo ang Imperial Seal. Pumunta ka ba sa Pilipinas kamakailan? Narinig ko na binanggit ito ni Xiao Cao. Dapat ay natagpuan mo ang mga labi ni Zhou Caodien. Panipi. Tumango si Yang Bo, ngunit sinabi sa kanyang bibig, lahat ito ay dahil sa lahat. Wala akong mahanap na tao. Tumawa si Feng Yuliang. Iniulat ni Xiao Cao ang buong kwento. Noong niloko kanya, nangako siya sa iyo na bibigyan kanya ng iba pang kayamanan. Nang maglaon dahil sa napakaraming ginto at pilak, hindi siya nang ahas na magdesisyon. Espesyal niyang iniulat ang bagay sa pulisya. Talagang medyo nagalit si Yang Bo kay Cao Yuan noon, dahil pagkatapos ng mahabang panahon, hindi binanggit ng kabilang panig ang bagay na ito. Kahit kagabi, hindi nabanggit ng kabilang partido. Gayunpaman, naiintindihan niya na pagkatapos ng lahat, siya ay nasa sistema. May mga bagay na hindi si Cao Yuan ang may huling say. Tungkol naman sa bagay na ipinaglaban ni Cao Yuan ang kanyang sarili, hindi niya ito binanggit. Gayunpaman, talagang maingat si Cao Yuan. Huminto saglit si Feng Yuliang, kaya hindi mo alam. Hindi ba sinabi sa iyo ng iyong ama? Noong una, ito ay inilaan upang hayaan kang pumili ng ilang bagay, ngunit may sinabi ang matanda, at pagkatapos ay kinansela. Ngumiti si Yang Bo. Pagbalik niya, ipinagbabawal siyang umalis sa kabisera ng Imperial. Pumunta siya sa kinaroroonan ng matanda at bumalik nang walang sinasabi. Paano niya malalaman na may ganyan? Hindi nakapagtataka na si Cao Yuan ay hindi gaanong nagsalita. Akala niya alam niya ang tungkol dito. Nagchat sina Feng Yuliang at Yang Bo. Kinailangang maghintay ng mahabang panahon si Wu Guoqiang. Hindi sila nagmamadali. Makalipas ang halos kalahating oras, bumangon lang si Wu Guoqiang at tumingin sa kanya, okay lang ako. Bumalik sina Feng Yuliang at Yang Bo at sinabing, bueno, dahil tapos na kayong magbasa, sa susunod, magkakilala kayo. Pagkatapos noon, may nagdala ng papel, bawat isa ay may nakasulat na puting papel. Nakahanap ng lugar si Yang Bo, umupo at maingat na nagsulat. Ang unang pagpipinta, ang papel ay ginawa sa Jingxian, Anhui Province sa huling bahagi ng Ming at unang bahagi ng Qing Dynasty, habang ang landscape painting ay ipininta noong panahon ng Republika ng China. 725. Treasure Identifying Golden Eyes. Mabilis na isinulat ni Yang Bo ang mga resulta ng pagtatasa ng tatlong mga kwadro na gawa. Medyo mabagal si Wu Guoqiang. Nang isulat niya ito, napaisip siya saglit. Kinuha ni Feng Yuliang ang mga resulta ng dalawang tao sa nakaraan. Hindi niya maiwasang tumingin ng malalim kay Yang Bo. Lumabas na ang resulta. Lao Wu, paano kung hayaan si Yang Bo na sabihin sa amin ang kanyang mga resulta? Tumingin si Feng Yuliang kay Wu Guoqiang. Bahagyang sumimangot si Wu Guoqiang. Siya ay higit sa 60 taong gulang at may mabuting pakiramdam ng damdamin ng tao. Nang makitang hindi muna siya pinayagan ni Feng Yuliang na sabihin ang sagot, naisip niya ito sa kanyang puso. Bahagya siyang napabuntong hininga, ngunit hindi siya madaling umamin ng pagkatalo, oo. Natawa si Yang Bo, ngunit walang pakialam, magalang na sinabi, kung gayon, magpapakatanga ako. Kung may mali, mangyaring itama ako sa oras. Pagkatapos nito, itinuro ni Yang Bo ang unang pagpipinta at sinabi, ang papel na ito ng pagpipinta ay dapat mula sa huling bahagi ng dinastiyang Ming hanggang sa unang bahagi ng dinastiyang Qing. Ang papel na Zuan ay ang lumang papel na Zuan na ginawa sa Jingxian County, lalawigan ng Anhui. Ang papel ay makinis at may mataas na kalidad. Gayunpaman, ang gayong magandang papel ay ipinagkatiwala sa mga hindi tao. Dapat ay nasa panahon ng Republika ng China ang pintor. Napakababa ng antas ng pagpipinta.
Parang isang gawaing pagsasanay sa pagsulat ng brush. Hindi mapigilan ni Wu Guoqiang na tumingin kay Yang Bo at bahagyang tumango. Natural, masasabi niya ang tinatayang edad ng painting paper, ngunit hindi niya natukoy ang edad ng trabaho. Hindi siya kinabahan at tinanong si Yang Bo, paano mo mahuhusgahan kung aling dinastiya ang pintor? Tingnan mo ang panulat at tinta. Sinabi ni Yang Bo, ang tinta ng pagpipinta na ito ay ang pinakamahusay na kalidad. Bagamat ito ay 100 taon na, mayroong isang uri ng transparent na ningning sa tinta na maaari lamang gawin pagkatapos ng Republika ng China. Umirap si Wu Guoqiang. Hindi niya inaasahan na magsasabi ng ganoong hula si Yang Bo. Nilinggan niya si Feng Yuliang. Puno ng pagtataka si Feng Yuliang, tumango, ang pagpipinta na ito ay gawa ni Puyi. Si Puyi, na ang buong pangalan ay Aixinjuluo Puyi, ay ang huling emperador ng dinastiyang Qing. Napaka-ordinaryo ng kanyang painting art. Hindi katakataka na iniisip ni Yang Bo na ang sining ng pagpipinta na ito ay nakakainsulto sa papel. Medyo hindi pa rin makapaniwala si Wu Guoqiang, ngunit isa rin siyang malaya at madaling tao. Natural, hindi niya iisipin na kakampi si Feng Yuliang kay Yang Bo. Yang Bo, hindi ka pumasok kanina sa committee. Nakaka-condescending talaga. Inamin ni Wu Guoqiang na ang kanyang mga kakayahan ay mas mababa kaysa sa iba. Tumawa si Yang Bo at sinabing, nambobola ka. Tumingin si Feng Yuliang kay Yang Bo at mas pinahahalagahan ito. Magkomento tayo sa susunod na 2 piraso ng magkasama. Nakangiting tumango si Yang Bo, ang pangalawa ay ang freehand brushwork ni Zhou Xiang, The Autumn Chrysanthemum Painting. Si Mr. Zhou Xiang ay natutong magpinta ng Chinese at Western, pagkatapos ay pumunta sa kanluran upang matuto ng oil painting. Sa simula, si Mr. Natuto si Xu Beihong ng oil painting mula kay Mr. Zhou Xiang. Ang painting na ito ay inilalarawan sa freehand brushwork. Ito ay napakaakit. Habang nagsasalita, itinuro ni Yang Bo ang kaliwang sulok sa itaas ng painting ng Autumn Chrysanthemums. Ngunit may problema sa painting na ito. Ang inscription ay Zhou Xiang, at ang selyo ay Zhou Xiang din. Kung titingnan mo ang maliit na bilang ng mga landscape painting na tinirahan ni Zhou Xiang, maaari kang makahanap ng isang tampok. Nang pumirma si Zhou Xiang, isinulat niya ang 3 tuldok ng tubig sa karakter na Xiang sa isang patayong posisyon. Gayunpaman, ang inscription, sunod-sunod na pagpipinta, ay tila medyo mailap kadalasan. Ay natukoy na ito ni Wu Guoqiang. Pakiramdam niya ay genuine ang painting. Natigilan siya nang marinig ang mga salita ni Yang Bo. May problema ba sa pirma? Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumango si Feng Yuliang ng kanyang ulo at nakangiting sinabi, napakaganda ng pagkakakilanlan. Nahanap lang namin ang problemang ito pagkatapos naming matanggap ang sulat sa pagitan ni Zhou Xiang at Mr. Xu Beihong kamakailan. Ang painting na ito ay ang kinatawa ni Mr. Xu Beihong. Pagkasabi noon, tumingin si Feng Yuliang kay Wu Guoqiang na may malalim na kahulugan sa kanyang mga mata. Saglit na natigilan si Wu Guoqiang. Hindi niya maiwasang ibaba ang ulo. Natural, alam niya ang ibig sabihin ni Feng Yuliang. May problema pa siya sa painting na ito. Hindi napigilan ni Wu Guoqiang ang buntong hininga. Nagkamali siya. Masisisi mo ba talaga siya? Kaya lang hindi ka naglalaro ng baraha ayon sa sentido komon. Ano ang Puyi? Pintor ba siya? Kahit na ang antas ng pagpipinta ng isang scholar sa huling bahagi ng Qing Dynasty ay dapat na mas mataas kaysa sa kanya. Sa ganoong antas, gaano kakalakas loob na ilagay ito sa kahihiyan. Mayroon ding mga gawa ni Zhou Xiang. Hiniling niya sa kanyang mga estudyante na magsulat sa ngalan nila, ngunit hindi sila sumulat ng sarili nilang mga pangalan. Gaano ba ito katamad? Noong unang panahon, may ganoong tuntunin na sikat ang guro. Maraming tao ang humiling ng pagpipinta, at hindi lahat ng mga ito ay maaaring iguhit ng guro. Sa oras na ito, ang mga mag-aaral na may parehong estilo ng pagsulat ay dapat magsulat sa kanilang ngalan. Sa kasong ito, dapat nilang pirmahan ng personal ang kanilang mga pangalan. Napakawalang ingat ni Zhou Xiang na gumawa ng ganoong bagay. Hindi napigilan ni Wu Guoqiang na magreklamo tungkol dito saglit, nakatingin lang kay Feng Yuliang, umiling-iling, hindi sa sinabi niya. Si Feng Yuliang ay hindi nagbigay ng labis na panghihikayat. Nandito si Yang Bo, at hindi siya madaling aliwin. Kinailangan niyang pumunta kay Yang Bo at sabihin, paano ang ikatlong pagpipinta.
Bahagyang nag-alinlangan si Yang Bo at sinabing, ang ikatlong pagpipinta ay gawa ni G. Huang Binhong. Tumawa si Feng Yuliang at sinabing, masdan mong mabuti. Ngumiti at tumango si Yang Bo, hindi natuklasan. Tumingin si Feng Yuliang kay Wu Guoqiang at nakitang hindi niya sinasadyang magsalita. Kaya naman natawa siya. Ipinaliwanag ni Feng Yuliang, ang huling pagpipinta na ito ay talagang gawa ni Huang Hongbin. Kaya lang, ang orihinal na pagpipinta ay ang kanyang gawa noong siya ay 30 taong gulang, at ang pagpipinta na ito ay isang muling nilikhang gawa kapag siya ay higit sa 60 taong gulang. Kung ikaw ay hindi, no, it's normal. Napabuntong hininga si Wu Guoqiang at umupo, well, this time, kumbinsido ako na natalo ako. Ang mga alon sa likod ng Yangtze River ay nagtutulak sa mga alon sa unahan. Isang henerasyon ng mga bagong tao ang papalit sa mga luma. Pagkatapos nito, ito ang magiging mundo ng mga kabataan. Tumawa si Feng Yuliang. You won't lose heart. I'm applying with the above to increase the quota of a committee. It should be approved in a month or two. It's not too late to come in. Ngunit ngayon ay tinatanggap pa rin namin ang aming bagong miyembro, si Yang Bo, na sumali muna sa asosasyon. Nagkaroon ng mainit na palakpakan sa eksena. Maraming tao ang tumingin kay Yang Bo. Kapag nakita nila si Yang Bo sa unang pagkakataon, iisipin ng lahat na napakabata pa niya. Gayunpaman, pagkatapos ng pagsubok sa tatlong mga kwadro na ngayon, ang pamantayan ni Yang Bo ay lubos na nalulula sa kanila. Nasa Yang Bo ang lahat ng mga kasanayan sa kaligrapya at pagpapahalaga sa pagpipinta, mas mahusay pa kaysa sa maraming tao. Salamat! Salamat Yang Bo, mabilis na humalukip at nagpasalamat sa mga tao. Sa tanghali, magkasamang naghapunan sina Yang Bo at Direk Feng. Sa buong hapon, hindi huminto ang tawag ng pagbati. Kahit si Qi Shiyuan ay tinawag si Yang Bo. Sa isip nila, ang pagkakakilanlan ng isang miyembro ng appraisal committee ay mas malakas kaysa sa kanya sa Cultural Relics Bureau. Hindi nagtagal ay nakabawi si Yang Bo mula sa kanyang kagalakan. Iniisip niya kung anong kaiginhawahan ang ay dudulot sa kanya ng bagong pagkakakilanlan na ito. Si Luo Yaohua ay mayroon na tumawag kay Yang Bo, gusto ko lang masigurado na nakapasok ka na sa committee ngayon. Sumagot si Yang Bo, oo. Well, babaguhin ko kaagad ang introduction sa opisyal na website ng auction house. Loyuwa Road. Nagulat si Yang Bo, nababalisa kaya. Hindi mo ba alam? Ang pagkakakilanlang ito ay talagang kamangha-manghang Loyuwa Road.